Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Biyernes sa ikatlong linggo sa Pasko ng Pagkabuhay, ang buong sangkakristyanuhan sa araw na ito ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakalob sa atin ng bagong Santo Papa, si Papa Leon, Pope Leo XIV. Nawa sa kanyang pamamahala at pamumuno, akayin niya tayo palapit sa ating Panginoon. Sa ating pagninilay para sa umagang ito, magandang pagnilayan ang narinig natin sa unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Ito ay tumutukoy sa karanasan ng pagbagsak patungo sa pagbabago. Si Saul, para sa kanya, ang pinakadapat gawin o sigin at patayin ang mga Kristiyano. Iyon ay ayon sa kanyang paniniwala. At dahil ayon sa kanyang paniniwala, gagawin niya ang lahat para lamang sa paniniwalang ito. Sapagkat para sa kanya malinaw na ito ang tama at ito ang dapat gawin. Pero sa isang mahalagang misyon papuntang Damasco, siya'y ibinagsak ng Diyos. Mula sa kanyang sinasakyang kabayo, ibinagsak siya at pagkatapos nun, nabulag. Hindi siya makakita, naging parabang umaasa lamang siya sa kung sino ang magmamalasakit, aakay at magpapakain sa kanya. Pero sa karanasan na ito ng pagbagsak ni Saulo, meron palang magandang plano ang Diyos. At ano ang plano ng Diyos? Unti-unti siya ay babaguhin at ihahanda para sa mahalagang misyon at gawain. Dinala siya sa isang propeta na ang pangalan ay Ananias at doon siya ay inihanda, ibinalik ang kanyang paningin at isinama sa grupo ng mga apostol. Ang pagbagsak ni Saul ay isang napakagandang karanasan ng pagbabago dahil sa biyaya at pagpapala ng Diyos. At dahil sa kapangyarihan ng Diyos, itong si Saul na dating tagapag-usig ng mga Kristiyano ay naging si Pablo na naging tagapagtanggol ng mga Kristiyano. Itinuturing na isa sa mga tagapagtanggol ng simbahan. Kaya sa pagninilay, balik-balikan natin ang karanasang ito ni Pablo. Ang kanyang pagbagsak ay hindi ang katapusan ng lahat para sa kanya. Ang kanyang pagbagsak ay simula lamang ng pagbabago ng kanyang buhay patungo sa Diyos. Kaya kung sa buhay natin dumaranas din tayo ng iba't ibang uri ng mga pagbagsak, huwag natin iyang ikahina ng loob. Huwag tayong tuluyang mawalan ng pag-asa sapagkat ang pagbagsak, ang matinding pagsubok o maging ang kamatayan ay nangangahulugan para sa Diyos ng panibagong pag-asa, panibagong buhay at panibagong pagkakataon. Amen.